Kumpiyansa naman si House Secretary General Reginald Velasco na mananatiling leader ng Kamara si House Speaker Martin Romualdez sa pagpasok ng 20th Congress dahil sa suportang natatanggap niya mula sa mga mambabatas. Ang detalye ating alamin kay Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai. Yes, Princess, kinumpirma nga ni House Secretary General Reginald Velasco na magpapatuloy ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Muling uupong leader ng mababang kapulungan si House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Yan ang pagtitiyak ni House Secretary General Reginald Velasco matapos makakuha ng overwhelming signed pledges of support si Speaker Romualdez mula sa 285 na mambabatas ng 20th Congress. Diit ng Secretary General, walang makakatalo sa suportang nakuha ng House Leader mula sa mayorya. Wala rin umuno itong alam na gustong kumalaban sa Speaker. Pero giit nito, hihintayin pa rin nila ang opisyal na botohan sa July 28, umaga ng araw ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ginanap na press briefing ng Secretary General para sa ginagawang paghahanda ng Kamara sa sona ng Pangulo, kinumpirma nitong magpapadala ang Kongreso ng customary invitation sa mga former chief executives ng bansa, gaya ng mga dating Pangulo, Vice Presidente, Senate Presidents, House Speaker at iba pa. Aniya, sisiguraduhin nilang lahat ay mabibigyan ng imbitasyon, kabilang na dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Inamin nitong hindi sila umaasa na makakarating ang dating Pangulo dahil sa kaso nito. Gayunpaman ay gagawin daw nila ang lahat ng paraan para makarating kay Duterte ang imbitasyon. Maybe sa Davao kasi he is the elected mayor, no? Unless that's altered, the official address still either the home or the office of the mayor in Davao City. Samantala, nagbigay din ng pahayag si House Secretary General Velasco sa nangyaring pag-remand ng impeachment court sa articles of impeachment pabalik sa Kamara at ang pagtanggi ng kanyang opisina na tanggapin ito. We're waiting for the prosecution panel to make a decision on this because you are aware that the last session, di ba, passed a resolution confirming that the articles of impeachment were adopted and transmitted to the Senate based on the the Constitution and rules of the House of Representatives. So there was no reason why it's being remanded to us. Yes, Princess, nanindigan naman si Velasco na may posisyon ang prosecution na talagang walang nilabag sa konstitusyon sa paghahain ng reklamo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan lang muna sa ngayon, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Zai Chua.